Kaibigan, nakakita ka na ba ng isang maliit na tindahan ha? Yung maliit pero dinodobong ng mga customers. Maliit na tindahan pero pinipilahan ng mga customers. Ayan, so nakakita na ako kaibigan, marami na rin akong experiences noon na magsimula. Bago pa lang ako nagsimula na aking sari-sari store business, may mga tindahan talaga na na-inspire po ako. Kasi naman kaibigan, hindi malaki ang kanilang tindahan, yung katamtaman lang, yung ibang maliit talaga, pero ang daming customers. Pinupuntahan ang kanilang tindahan, hindi sa laki or sa laki, kundi sa magandang pakikitungo. Ayan, direct to the point si Ate JB ngayon kaibigan, Bakit ba ang isang tindahan pinupuntahan ng maraming customers? Kahit maliit pa, yung iba nga hindi kumpleto. Kasi nga ito kaibigan maraming factors, maraming dahilan kung bakit ang isang customer ay bumabalik sa isang tindahan. Maraming mga dahilan, mga bagay-bagay kung bakit ang isang sari-sari store dinudubog ng mga customers. Of course, hindi na tayo lalayo na riyan na yung mura ang presyo ng mga paninda. Matik na yun, kaibigan, alam na natin lahat. Pag mura ay pupuntahan ka talaga ni customer. At ito pa, syempre, kompleto ng stocks ang iyong tindahan. Pero alam mo ba kaibigan, may isang bagay na napakahalaga at napaka-importante sa atin bilang mga negosyante, bilang mga sari-sari store business owners. Walang iba kaibigan kundi ito yung tinatawag natin na magandang pakikitungo sa ating mga customers. Good customer service, dear friends. Ayan. Yung simpleng pag-say ng hi, yung ngiti natin, dear friends, nagugustuhan yun ni customer. Ikaw ba, tanungin kita, gaganahan ka bang bumili sa isang tindahan na yung tindera masungit? Yung tindera hindi ka inaasikaso kaagad, ayan Yung mga tindera na wala namang ginagawa, hindi naman busy, nakatingin lang sa cellphone, matagal ka pang bigyan ng iyong hinahanap, ayan. So may mga factors kaibigan na nagiging dahilan kung bakit ang isang tindahan dinodomog ng mga customers. At ito napakahalaga kaibigan, ito yung topic natin. Kasi alam ko, hindi lahat ng tindera ay may ganitong ugali. Hindi lahat ng tindera ganito ang ginagawa. Naisipan ko ito gawa ng vlog kasi nga, ilang buwan or year na siguro kaibigan, nung suki ko na malaking wholesaler do sa Tabunok Public Market. Itong Tabunok Public Market, ito yung pinakamalaking market ng merkado dito sa amin, Talisay City, Cebu. At may suki po akong wholesaler doon. Ayan, maliit ang kanyang tindahan pero halos kompleto, Pero ang pinakagusto ko talaga noon ay maganda yung pakikitungo nila sa amin. At tuwing Pasko, binibigyan pa ako ng Christmas gift, regalo, ayan. So, doon ako namimili ilang taon rin, dear friends. Kung hindi ako makapunta sa big supermarket, doon ako bumibili ng aking mga stocks. And then one day, nag-iba ang timpla ng may-ari. Ayan, naging masungit siya. So akala ko siguro may problema or talagang galit lang siya within that day. So okay lang, pinalampas ko. And then after a few days, bumalik ako, ganun pa rin. Masungit, naging masungit po siya. Kaya ako lumipat ng ibang tindahan. Hindi ko kasi gusto yung kaibigan, yung bumibili ako, tapos masungit yung tindera, at hindi yung maganda yung pakikitungo sa akin. Kagaya ng tinanong ko kanina sa inyo, gusto mo bang bumili sa isang tindahan na masungit yung tindera? Kung meron tayong other option, doon na tayo bibili sa iba. Kaya ikaw kaibigan, gawin mo ito, yung ginagawa ko, diba tayo mga tindera, most of the time stress tayo, lalo na may mga tao na hindi nagbabayad ng utang. So, stress, galit tayo, lalo na yung meron tayong mga anak na pasaway. So, minsan, hindi maganda ang mood natin. Huwag nating ipahalata, kaibigan, na stress ka, yung galit ka. Minsan, masakit po yung ulo natin, Pag masakit yung ulo natin, ang sarap magsigaw. Ang sarap sigawan ni customer, Lalo na yung mga customer na nagmamadali. My goodness. Pero kaibigan, kalma lang po. Have patience. Huwag mong ipahalata kay customer na galit ka. Kasi hindi yun magugustuhan ni customer. At ito kaibigan, kung bakit maganda talaga yung proper good customer service, yung ating mga customers, most of them ay yung tinatawag natin na marites. O di ba? Pag ikaw maganda yung pakikitungo mo sa kanila, sasabihin nila sa kanilang kapitbahay o sa kanilang kaibigan, "Uy, doon ka bumili kay Ate JB, nakaka-good vibes si Ate JB. Nawala saglit yung stress ko, nakangiti kasi si Ate JB at maganda yung pakikitungo ni Ate JB sa akin." O di ba? Ngayon, pinagsabi ka na maganda ang pakikitungo,
mabait ka, pinagsabi ka ng yung customer sa ibang tao, eh yung mga pinagsabihan niya, pupunta rin sa tindahan mo. No, plus factor. Yung mabait ka talaga, ha? Maganda pakikitungo mo, tapos kompleto pa yung tindahan, tapos fair ka magpresyo, no? O, diyan talaga pupunta sa iyo yung mga kapitbahay mo. Pero pag ikaw, kahit mura ang presyo ng yung mga paninda, kompleto naman, pero hindi talaga maganda ang pakikitungo ni customer sa iyo, ay whether you like it or not, may mga customer talaga tayo na ayaw nila sa ganito, no? Pipiliin pa nilang bumili sa malayo. Kahit malayo, basta lang ayaw nila sa iyo kasi nga hindi maganda yung pakikitungo mo. Parang galit ka, para bang anong pagkakasala nila sa iyo. Kaibigan, based on my personal experience, kaya nga sinasabi ko sa inyo. Ito ha, ang simpleng pag-say ng hi, kumusta ka? Oy, good morning! Anong sa atin? O tawagin mo sa kanilang pangalan. Ito, importante. Tawagin natin si customer sa kanilang pangalan. Oy, Ate Jema, magandang umaga. Oy, Kuya Fredo. Oy, Kuya Juan. Oy, Mang Pedro, kumusta? Anong sa'yo? O, diba? Tawagin natin sila sa kanilang pangalan. Magugustuhan po nila ito. At ito pa, napakahalaga. Huwag kalimutang magpasalamat sa ating mga customers. Kahit candy lang ang binili, magpasalamat ka dahil hindi nila ito makakalimutan. Ma-remember nila ito na nagpasalamat ka. Ako kahit bata, maliit, no? Bumili sa akin ng candy, 5 pesos. Sasabihin mo, thank you, Day. Thank you, Dong. Salamat. Magugustuhan nila. Para bang yung gusto kong ipahiwati, gusto kong sabihin sa inyo, kaibigan, na treat your customer na parang kapamilya mo. No bang para sa iyo, kapamilya, yung turing mo sa kanila, talagang magugustuhan nila. Kaya babalik sila sa iyong tindahan. Yung iba kasi sa atin, ayaw nilang yung magandang pakikitungo sa customer. May nabasa ako, no? Sa previous vlog ko, sabi, hindi ko yung gagawin, Ate GB, kasi baka utangan ng ako. Yan, pag mabait tayo sa ating customer, ang tendency, uutangan tayo. Ay, talagang nangyayari po yan. So, nasa sayo naman yan, kung magpapautang ka, pwede ka namang tumanggi. Ang mahalaga, maganda ang pakikitungo mo. Kung ayaw mo magpautang, sabihin mo in a proper, in a human way, kalma ka lang. Uy, pasensya, hindi mo na ako magpapautang, kaunti lang yung aking puhunan. No, kaya ikaw, ngumiti ka pa rin. Yung iba ayaw ngumiti, hadlok na utangan. Mahadlok sa Bisaya, no, natatakot. Ayun, lumabas pa Bisaya ko. Kung talaga, kaibigan, number 1 na makakatulong para mabilis ang paglago ay yung negosyo, ay yung magandang pakikitungo natin sa ating customer. Again, huwag mong kalimutan, kaibigan, kahit malaki pang problema mo, kahit stress ka pa, kahit nag-away kayo ng husband mo, nag-away kayo ng anak mo, huwag mong ipahalata kay customer. Dapat nakangiti ka pa rin. Minsan okay rin maging plastic. No? Just pretend na happy ka, kasi pag happy ka, happy na rin yung mga customer mo. No, pag ipinakita mo sa kanila na maganda yung araw mo, nakangiti ka, siyempre magaganda rin ang araw nila. So ikaw yung magiging dahilan kaya gumanda, gaganda yung araw nila. O di ba hindi kanila makakalimutan. Ganyan talaga, kaibigan, ang dapat mo gawin, ha? Magandang pakikitungo sa customer. Again, huwag kang matakot yung mga utang na yan. Kung maganda, magaling namang magbayad, pautangin. May kakayahan na magbayad, pautangin. O kung talagang alam mo na hindi maganda magbayad, di sabihin mo na hindi ka muna magpapautang, no? Pero nakasmile pa rin. Huwag kang magalit, huwag mong ipalata kay customer na naiinis ka. Kung ayaw mo mawala ng potential mga customers, mahalaga po ito, ha. Again, napakahalaga, kaibigan, para sa mabilis na paglago ng ating sari-sari store business, yung good customer service, yung magandang pakikitungo natin sa ating customer. Makakatulong ito sa iyo, kaibigan. Take it from me, sa aking 23 years na pagtitinda, ito yung ginagawa ko. Kaya kahit marami akong kakompetensya, thank you so much, God! Dito pa rin bumibili karamihan sa aking mga customers. Alam niyo naman yan, no? Ipinapakita ko sa inyo, ito yung record ko ng aking sales araw-araw. Nakasulat yung record ko. My goodness, nahulog yung mga listahan natin. Nakasulat dito, kaibigan, ito yung record, nakasulat yung binta ko araw-araw. Malaki, ipapakita ko sa inyo sa next vlog ko. Maganda yung ang flow ng ating negosyo.
maganda ay yung bintahan. Kasi nga, maraming bumibili sa ating tindahan. Kasi si Ate JB palangiti. Friendly, smiling. Ayan. So, dapat ikaw rin ganito, okay? Parang lalong lalago ay yung sari-sari store business. Ay, thank you so much, kaibigan. Tinapos mo hanggang dulo yung aking video. Lagi lang natin tandaan, parati ko sinasabi. Hindi imposible, hindi mahirap na masinso ang buhay natin. Basta masipag tayo, madiskarte tayo. May tamang disiplina sa sarili. And of course, we have God in our life. Kaya kasi sa buhay natin, kaibigan, tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate GB. I also love you guys. Kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, please naman, subscribe, no? Hit the subscribe button and please, the notification, hit all, no? Malaking tulong ito sa amin. Please don't skip the ads po, no? And please share naman para mas marami pa tayong matulungan. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate GB. I also love you guys. Aasinso tayong lahat, claim it. Okay, thank you so much.